bukas ng sasakyan. O iba't ibang gamit itong susi na ito. So kaya mahalaga po ang susi. Kanino ipinagkakatiwala ang mga susi? Well, pinagkakatiwala po ito sa tinatawag na trusted person o mapagkakatiwalaan na tao. Hindi po basta-basta ibinibigay ang susi kung kani-kanino lamang. Kung ikaw ay mayroong sasakyan, hindi mo ito agad ibinibigay para kahit kanino, sapagkat alam mo dapat na ang gagamit na susi ay trusted person. Kung ang susi ng bahay mo, hindi mo ito kani-kanino ibinibigay. Yung susi ng jewelry box mo, yung susi ng mga bagay na pinagkakataguan mo ng mahalagang bagay, hindi mo ibibigay sapagkat kinakailangan ipagkatiwala ang susi saan? Para po sa mga trusted person o sa mga taong pinagkakatiwalaan. Ngayon, ang tanong ko, iniingatan mo ba ang susi na mayroon ka? Yes, common answer natin dito. Opo, kailangan ko pong ingatan ang susi na mayroon ako. Kailangan kong ingatan ang susi na dala ko kasi pag nawala ito sa sasakyan ko, hindi ko na ito magagamit. Di ba? Kapag ka naiwan ko yung susi ko sa loob ng bahay, hindi ako makakapasok pagbalik ko. So kaya, alam natin na iniingatan natin ang susi na mayroon tayo na napakahalaga sa atin. Mga kapatid, nabanggit ko po ito sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo ay gumamit ng pangkaraniwang pagkukumpara sa kanyang iglesia na kanyang itinayo. 2,000 taon na ang nakalilipas. At ito ay walang iba kundi ang salitang susi. That's why sinasabi niya sa verse 19, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. That's why itong tatlong tanong ko po na ito ay mahalaga na dapat na nauunawaan natin ang kahalagahan ng susi. Dapat alam natin kung ano ang gamit ng mga susi, kanino ay pinagkatiwala ang mga susi, at iniingatan mo ba ang susi na mayroon ka. Now, by way of my introduction, nais ko po na tingnan muna natin yung ating mga nakaraang pag-aaral. Sa part 1 and 2 ay ating naaral na ang iglesia ay itinayo mismo ni Kristo. Makikita natin yan sa verse 18. Ang sabi niya ron, sa verse 18, at sinabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia. So nakita natin na ang iglesia ay tinayo mismo ni Kristo sa pamamagitan ng mga aral sa kanyang katangian. Na sino siya? Na si Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. So makikita natin sa verse 15. So dito makikita natin na ikinumpes ni Apostle Peter kung sino si Jesus. Meaning, na nangangahulugan na siya o si Jesus ay God-man. So, nung sinabi niya na ikaw si Kristo, ang pinapakita po rito, siya po ay Mesaya na tagapagligtas at kailangan niya magkatawang tao. But at the same time, siya ho ay God na nagkatawang tao, kaya tinawag siyang He is the Son of God, begotten Son. Na ang ibig sabihin, buktong na anak ng Diyos, na ang kahulugan ay kapantay ng Ama, sapagkat ang salitang bigaten ay galing po sa Gregong salita na homogenes, same genes po o parehas po ng katangian. Na ang ibig sabihin na nangangahulugan na si Kristo ay God-man na pinaka-essence ng kanyang pagliligtas sa kanyang iglesia. Pag sinabing essence, yung kahalagahan. So ano yung kahalagahan iyon? Nung kinumpes ni Peter na He is Christ and He is the Son of God, pinapakita ni Peter na si Jesus Christ ay man-God. Ibig sabihin, kailangang kilalanin ito ng lahat ng tao upang magkaroon sila ng kaligtasan, upang masabi na ang isang church ay totoo na si Jesus Christ ay man and God. Man siya na walang kasalanan para i-offer niya ang kanyang sarili sa cross. At the same time, yung kanyang pagiging God ay kailangang maranasan at maunawaan ng mga tao.
So yun ang gusto niyang ipakita dyan sa part 1 and 2 ng ating pag-aaral. At sinabi niya sa verse 18b na walang sino man ang makagagapi sa iglesia na itinayo ni Kristo. So nakita natin yun. Sinabi niya ngayon doon sa verse 18, sabi niya ron, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. So yan po yung dapat nating maintindihan. Now, pinaka-sentrong paksa, the central proposition of our text, upang hindi makapanaig sa kanya o ang kanyang church, kahit ang kapangyarihan ng pintuan ng Hades, ng impyerno, ni Satanas o ng mga diablo o ng sino man, based on verse 18, now, binigyan ni Kristo ng authority o kapangyarihan ang kanyang church. So, dapat maintindihan po natin yan. Binigyan po ni Kristo ng authority o kapangyarihan ang kanyang church, sabi sa verse 19. Kaya ang sabi niya ron sa verse 19, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipapahintulot sa langit. Now, ano ang ibig sabihin po niyan? Verse 19 is teaching about order and government of Christ's church. Pinapakita po ng verse 19 ang aral patungkol sa kaayusan at gobyerno ng church ng ating Panginoong Hesukristo. This is a church order and government coming from Him by His giving the keys and power to bind and loose. So maliwanag na ang church, ang kaayusan ng church at ang gobyerno na galing mula kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang pagbibigay ng mga susi at kapangyarihan upang magkaroon ng tinatawag na pagbabind and loose, pagkalag at pagbigkis. Sabi niya, ang bigkisan niyo dito sa lupa ay bibigkasan sa langit. Ang inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. So dapat nating maintindihan, Christ giving the keys and power to bind and loose sa kanyang church. Now, mga kapatid, tanong, kanino ibinigay ang mga susi ng kapangyarihang mag-bind and loose? Yun ang tanong doon, di ba? Yan yung tanong eh. Kanino ibinigay ang mga susi, itong mga keys na ito, ng kapangyarihan ng power na mag-bind and loose? Now, mahalaga po na ang tanong na ito ay masagot natin. Sapagkat sinasabi ng pinakamalaking relihiyon na ang susi ay binigay daw sa Pope, kaya lahat ng sasabihin ng Papa ay authority ng Roman Catholic, kaya si Pope, kapantay niya yung scripture. Kaya pag pinag-aralan natin, merong parang 3 paa ng stool ang paniniwala ng Roman Catholic, si Pope, ang Bible, at saka ang tradisyon. Pantay-pantay lang po sa kanila yan. Pero dito gusto nating maintindihan na ang pinaka-authority ni Kristo sa kanyang church ay si Kristo mismo at ang kanyang scripture, ang kanyang banal na kasulatan. Kaya, nung ginagawa ko ito, iniisip ko, kanino ba ibinigay ang mga susi ng kapangyarihang mag-bind and loose? Ito ba yung mga practices na nakita natin? Tinatalian ko ang masamang espiritu? Kinakalagan ko itong taong ito sa kanyang masamang espiritu? Yun po ba yun? Kasi that is the practice, especially nung mga 1980s, nung mga 1990s na na-born again, na naging Christian po ako, that is the practice. Kaya, kung tanong natin, kanino ibinigay ang mga susi ng kapangyarihang mag-bind and loose? Number 1, by the faithful servants and workers of Christ in the church. So, ibinigay ito, yung susi ng kapangyarihang mag-bind sa mga tapat na lingkod at manggagawa ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang iglesia, semicolon, they are the doorkeeper of Christ's church. Sila po ang mga tagapag-ingat ng pintuan ng iglesia ni Kristo.
Naintindihan po natin. So, the word church, kung medyo struggle pa kayo, ang meaning ng church ay galing sa original na lingwahe na ecclesia, na ang ibig sabihin po ay called out. This is not for specific na grupo ng isang simbahan. Kapag sinabi natin church, sila yung grupo ng mga taong tinawag ni Kristo mula sa pagiging makasalanan tungo sa kagilagilalas na kaliwanagan. Exactly, that is coming from 1 Peter chapter 2, verse 9. So, ibinigay po ang susi, tandaan po natin to, ibinigay ang mga susi ng kapangyarihang magbayan ng luz sa pamamagitan ng mga tapat na lingkod at mga manggagawa ni Kristo sa kanyang iglesia. Sila ang mga tagapag-ingat ng pintuan ng church ni Kristo. Now, in verse 19, ang sabi ron, ibinigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipapahintulot sa langit. Now, pansinin po natin, si Kristo mismo ang door ayon sa John chapter 10, verse 7. Sabi ni Jesus Christ sa John chapter 10, verse 7, ako ang pintuan ng mga tupa. I am the door of the sheep. Sabi niya, ako ang pintuan ng mga tupa. Meaning, nang hindi pa namamatay si Jesus Christ, sinasabi na niya agad, ako yung pintuan. So ano ibig sabihin nun? Walang pwedeng makapasok sa kaharian ng langit at sa gawain ng Panginoong Diyos dito sa lupa na tinatawag ng church kung hindi siya dadaan kay Kristo. That's why sinabi niya sa John 10:7, ako ang pintuan ng mga tupa. I am the door. So ano ibig sabihin dito? Kaya, yung susi ng door o ng pintuan ng church ay walang iba kundi si Kristo mismo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. So, ibig sabihin, ang susi ng church ay walang iba kundi si Kristo at ang kanyang mga salita, ang scripture, ang banal na kasulatan. Ngayon, tatanungin natin, yung buong 66 books ba ay patungkol kay Kristo? Di ko na po nilagay dyan. Sabi ho ng Lucas chapter 24, yung mga sinulat ni Moises, ng mga sinulat ng mga propeta, at ang sinulat sa mga kautusan, ay patungkol sa akin. Sabi ng Luke chapter 24, meaning, si Jesus Christ ina-address niya, yung mga nasalubong niya, doon sa Emmaus after na resurrection niya, na siya ang message ng lumang tipan. That's why, the 66 books of the scripture of the Bible, ang pinaka-sentro at laman nito ay walang iba kundi si Kristo. So kung typologically, si Kristo mismo ang pintuan ayon sa John chapter 10 verse 7, maliwanag na ang susi ng pintuan ng iglesia ay walang iba kundi si Kristo mismo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Now, gusto kong bigyan muna kayo ng pagkakaroon ng pagiging maingat natin sa paggamit ng Kristo. Kaya binanggit ko kanina, yung confession ni Peter, you are Christ, the Son of God. Sabi ko kanina, hindi porke ginagamit yung salitang Christ ng isang simbahan, sila na yung tama. Kailangan nilang tanggapin yung dalawang katangian ni Kristo, nature ni Kristo, sa kanyang pagiging person, sa one person ni Kristo, ay mayroon dalawang dapat na tinatanggap. He is man and He is God. Diyos at tao siya. Ngayon, kung ang isang church ay hindi po kumikilala na si Kristo ay Diyos, hindi ho yun yung Kristo na pinapakilala ng Matthew chapter 16. Dahil ang Matthew chapter 16 ay nagpapakilala ng dalawang katangian sa isang persona ni Kristo na siya ay Diyos at tao, tao at Diyos. So it doesn't mean na ginagamit yung word na Christ, yun na yung Christ na pinipresent sa Biblia. That's wrong. So sabi dito, si Kristo mismo ang pintuan ayon sa John chapter 10 verse 7. Kaya, yung susi ng pintuan o ng door ng church ay walang iba, kundi si Kristo mismo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Posible na makapasok tayo rito sa building na ito because this building is not church. Hindi po ito church. This is a chapel, this is a building. The church is the gathering of Christ's elect and saved by Jesus Christ and regenerated and sealed by the Holy Spirit. Pwede kang pumasok dito kahit hindi ka totoong ligtas. Pero hindi nangangahulugan po yun na ikaw ay totoong pumasok kay Kristo.
Kaya nga, ang salvation is not affiliation to the name of the church. Ang totoong pagiging Kristiyano ay ang pag-isa at pananampalataya natin kay Kristo. Tandaan natin, Christ knew that after His resurrection and ascension, He seated in the throne of heaven. Malinaw po yan. Alam ni Kristo na pagkayari niyang mabuhay at papanik siya at uupo sa trono ng kalangitan, ang kahulugan, yung physical niya, ay absent. Pagka nawala si Kristo rito, dahil nasa heaven siya, yung kanyang pagiging man, hindi natin siya kasama. Nakuha niyo punto, hindi ho natin kasama si Kristo physically as a man. He is absent. Excuse me po. Subalit, sa kanyang pagka-Diyos, siya ay kasama natin at ng ating church. Bakit po? In Matthew chapter 28, verse 20, nang siya po ay papanik na sa langit, ang sabi niya, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Lo, I am with you always until to the end of this world. So sa pagiging Diyos ni Kristo, He is present. He is present in our gathering. He is present sa individual na buhay natin. So yun yung gusto ipakita. Ngayon, ito ang dahilan kung bakit sa mga apostol, alagad, pastor, guro at ebanghelista are given by Christ the ministry to hold this key. Dahil nga po si Kristo, pupunta sa langit, kailangan mayroong siyang bigyan ng authority na tinatawag natin sa illustration o typology ni Kristo pag kukumpara ni Kristo na yung susi. Sino ngayon ang hahawak ng susi ng church? Sino ngayon ang may hawak ng susi? May hawak ng mga susi ng iglesia. At mga kapatid, 2,000 years ago na yung nakakalipas. Alam natin na ang pinahawak niya ay walang iba kundi yung mga disciples. And later on, alam natin, yung mga nasa New Testament, elders and pastors na nando doon. And now, who is the one who hold the key ng kaharian ng church ng ating Panginoong Diyos? Of course, very obvious na kalagay po dyan. Ito ang dahilan kung bakit sa mga apostol, alagad, pastor, guro at ebanghelista are given by Christ the ministry to hold this key. So sa kanila binigay. Sabi nun, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Sa verse 19, or I will give you the keys of the kingdom of heaven. So ano ibig sabihin po niyan? Kanino ibibigay ang mga susi? Sa lahat ng mga apostol, na ipapasa nila o ng mga apostol sa mga alagad, sa mga disciple. And later on, sa mga pastors or elders, sa lahat ng saling lahi, generation to generation, kapag ang teaching ay tama, kapag ang pananaw patungkol kay Kristo ay tama, naaral mula sa purong originally ni Kristo, inaral ni Kristo sa kanyang disciple, kinumpes ni Peter at ng mga disciple, naiwan sila. Ngayon, natutunan ng mga Christian, lalong-lalo na ang mga tagapanguna sa simbahan. Ngayon, in our first 21st century, may mga pastor, kapag ang kanilang aral ay tama patungkol kay Kristo, patungkol sa gospel ni Kristo, patungkol sa Diyos, meaning, ipinasa ng Diyos sa kanyang church, yung susi, na nire-represent ngayon ng mga pastor, ng mga elder, ng mga guro, o ng mga council na ibinigay ng Panginoong Diyos sa isang local church. Ngayon, number 1, Christ's first address to Apostle Peter because he is the first one who will answer the second question of Jesus in verse 15 to 17. Now, tingnan niyo po ang sagot sa verse 15 to 17. Ang sabi ron ni Jesus Christ, kayo naman, ano ang sabi ninyo? Yun ang tanong, di ba? Pero may first question si Jesus Christ doon sa verse 13 and 14. And this is the second question in verse 15. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. So, ina-address ni Jesus Christ dito sa 11 disciples niya. Pero amazingly, and God providentially, ang sumagot si Peter. So, ang sabi ni Peter, sumagot siya. Ang sabi ron, sumagot si Simon Peter. So, ngayon, makikita natin
na si Peter ang sumagot ng second question. But in the first question of Christ, in verse 13 to 14, were answered by all apostles. Lahat na ito sinagot ng apostol. Ang sabi ho sa verse 13, nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea sa Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad. This is the first question ni Jesus Christ. And all of this were addressed to all apostles. At ang sabi, sumagot sila. Di ba ang sabi? Sino raw ang anak ng tao ay sa mga tao? At sumagot sila. But the second question, addressed sa lahat ito, sa lahat ng disciple. Pero by God's providence, ang una sumagot, si Apostle Peter. Pero ang problema ngayon, kung in-address ng Panginoon ito kay Peter lamang, maaaring maging tama yung Roman Catholic na nasa Pope daw nila ang susi ng iglesia. Pero I tell you the truth, I will prove na hindi po. Number 2, the keys or power that Christ given is for all the apostles and their successor with a ministerial power to guide and govern the church of Christ as it exists in particular congregation or church according to the rules of the gospel. So dito pinakikita, hindi po in-address ito kay Peter lamang. Ang mga susi at ang kapangyarihan ay binigay ni Kristo sa lahat ng mga apostol at sa lahat ng mga magiging successor nila, tagapagmana nila sa paglilingkod na may kapangyarihan upang maging gabay at ito yung mag-govern sa church ng ating Panginoon Kristo. Ibig sabihin, any local church na tama ang kanilang aral patungkol kung sino si Kristo, the doctrine of Christology, o ang pag-aaral patungkol kay Kristo, pero meron siya sa isang partikular na simbahan, ang ibig sabihin po nun, yung taong tagapanguna sa kabuuan ng iglesyang iyon, ibinigay sa kanila ang susi. Meaning, ang accountability and responsibility ng church ay nandun sa elder o sa pastor o sa council ng simbahang iyon. Ako yung punto natin dito. Ngayon, number 3, Christ ordained that Apostle Peter used to the first apostle to bring the gospel and open the door of faith to the Gentiles. That's why he also gave Peter to the keys. Ang sabing gano'n na Acts chapter 10 verse 28, pinakita ni Paul, ni Peter doon, yung mga iba't ibang uri ng mga hayop. At sabi ng Panginoon, huwag kang matakot magpatay. Ibig sabihin, ang gospel ay para sa lahat ng tao. Kaya, ibinigay din ng Panginoon kay Apostle Peter ito kasi ang gagamitin ni Kristo upang ihatid ang kaligtasan, ang ebanghelyo ni Kristo sa mga hentil ay walang iba kundi si Apostle Peter. So, ibig sabihin, ito ang number 4. Si Kristo, sa pagbibigay niya ng pinagsama-sama ang kanyang iglesia, ay naggawain ng ministeryo para sa pag-iingat ng kaayusan at gobyerno at nais niyang makita na ang kanyang salita at mga kautusan ay totoo na naisisilbi. Ang sabi diyan, and to see that His word and laws be duly served. That's why sinabi niya, ibibigay ko sa iyo ang mga susi. Meaning, ang kahulugan, pagkatapos ng pag-akyat ni Kristo sa langit, nang siya ay pumunta sa langit, when Christ ascended in heaven, He gave those gifts. Ngayon, tingnan niyo po, Ephesians chapter 4, verse 8 to 13. Ibinigay po ni Kristo itong mga gifts na ito as a key for His church. Kaya nga po, kapag ang isang iglesia ay nagmamanifest po ang lahat ng spiritual gifts, iba po ang gifts sa talent. Ang gifts po ay pagtuturo, pagpapastor, guro, pastor, evangelista, that is gifts. Pero pagka-talent po, yan po yung ginagawa natin, gumitara, magpaawit, o mag-lead ng ibang mga gawain dito. Pero ang spiritual gifts po, ay bahagi po siya ng may kinalalaman sa pamumuno at pagpapakain ng salita ng Diyos. Spiritual gifts is categorized as nagli-lead at nagpipit ng church.
Tingnan niyo po ang Ephesians chapter 4, verse 8 to 13. Ganito po ang sabi ng salita ng Panginoong Diyos. Ephesians chapter 4, verse 8 to 13. Now listen. Sabi ng verse 8, ganito ang sinabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan si Kristo, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa tao. Ano ang ibig sabihin ng umakyat? Siya, ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya rito sa lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan. Si Kristo po yan. Sa kabila ng mga langit upang malaganapan ng kanyang kapangyarihan ang kalahat-lahatan. At ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghilista, ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikaunlad ng kanyang iglesia. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Hindi na tayo matutulad sa mga batang nadadala ng bawat aral, parang sasakyang dagat na sinisiklot-siklot ng mga alon at tinatangay ng hangin. Hindi na tayo malilinglang ng mga taong ang hangad ay ibulit tayo sa kamatayan, kamalian. So dito pinakikita ngayon na itong kiss na ito ay ibinigay niya sa kanyang church. Alam natin na ang una niyang pinakita niya rito, ang iba'y propeta, apostol. Of course, wala na po yun. Absolute na po yun. Pero ang nag-i-exist po ngayon at nagpapatuloy, ito, pastor, teacher, and evangelist. Yan yung gusto ipakita niya rito. So kanina niya ngayon ibinigay ang authority to loose and bind sa loob ng simbahan. As organically sa loob ng simbahan. It is representing by the pastor, teacher, and evangelist. Then, pagkatapos, this power or key was actually given not to Peter only, but to all the rest. First to the early disciples, pastor, teacher, and in the church. Doon niya binigay. But in Matthew 28:19-20, ang sabi niya, humayo kayo, gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa, bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, at turuan sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko. Tandaan niyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So ngayon, ibinigay niya po ito ngayon sa kabuuan ng church. Of course, pwede nating tingnan din ang John 10:21-23. Now, number 5. The key shall be given for minister derive their authority from Christ. So, ibinigay niya ang mga susi sa mga minister, sa mga ministro, na ang kapangyarihan mismo ay nanggaling kay Kristo. And all their power is to be used in Christ's name. Gagamitin nila ang power na ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Colossians 1:17-23, whatever you do in deeds and word, do it for the glory of God. Sinasabi ng chapter 4, verse 17 ng Colossus, malinaw din po yan, 1 Peter chapter 5, verse 1-8, na inatasan ang mga elders, ang mga pastor, na pangalagaan ang tawang ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. So the keys that Jesus given to the apostle ay naipasa po sa lahat ng kumikilala sa tamang paniniwala kay Kristo. At sa panahon natin ito, it is intended given to the pastor, the elders, and the evangelists, and even in the council of the church, the body of Christ. Sabi ng 1 Corinthians chapter 4, verse 1-5, ganito po ang sabi ni Apostle Paul, 1 Corinthians chapter 4, verse 1-5. Now listen, in chapter 4, verse 1-5. Kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Ganyan ang dapat na maging palagay ninyo sa amin. And what is the mystery of God? The mystery of God is no other than the gospel of Jesus Christ, the word of God. Verse 2, ang katiwala ay kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. So, nasan ang allegiance and loyalty dapat ng pinagkatiwalaan na binigyan ng susi? Ang sabi, yung faithfulness na kay Kristo. Halimbawa, ikaw ba? Sabi ko sa inyo kanina, yung issue ng trusted person, hindi mo ibibigay yung susi mo kahit kani-kanino. Tama po ba?
Ibinibigay mo ito sa alam mo mapagkakatiwalaan mo. So in the same way, the minister na pinagkatiwalaan ng Diyos ng susi ng ating Panginoon to bind and loose should be faithful to Christ. Maging tapat kay Kristo. Kaya ang dapat na maiintindihan ng pastor, of course, pero parang kung titingnan natin medyo sarcastic ng konti, yung pastor ko is not man pleaser. Dapat ang pastor, God pleaser, Christ pleaser po siya dapat. So dito makikita natin, kaya sabi ng verse 3, walang anuman sa akin ang ako'y hatulan ninyo o ng alinmang hukuman ng tao, ni ako may di humahatol sa aking sarili. Walang bumabagabag sa aking budhi, ngunit hindi nangangahulugang ako'y walang kasalanan. Ang Panginoon ang humahatol sa akin. Kaya huwag kayong humatol nang wala sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Ilalantad niya ang mga bagay na ngayon nakatago sa kadiliman at ihahayag ang mga lihim ng hangarin ng bawat isa. Sa panahon iyon, bawat isa'y tatanggap ng papuring na uukol sa kanya mula sa Diyos. So yan yung pinapakita ngayon ni Peter dito. So kung ang binigyan ng susi ay ang lingkod ng Panginoong Diyos sa loob ng iglesia, dapat natin tandaan, dapat maging man pleaser, maging God pleaser ang mga tagapaglingkod kay Kristo. Yun yung gustong ipakita po rito. So that's why, kanino ibinigay ang susi? Now, kanino po binigay ang susi? So sinasabi ngayon dito, mga kapatid, gusto kong ipaunawa sa inyo na binigay ang susi sa lahat ng mga apostol na ipapasa nila sa mga alagad at pastor sa lahat ng saling lahi. So, ibig sabihin, doon ibinigay ang susi. Of course, susunod na pag-aaral natin, titingnan natin yung loosing and binding. Meron bang authority ang church na mag-loose and bind? At ano ito? Makikita natin sa susunod. Letter A. Christ and apostle commanded the sheep or members of the church to recognize, respect, submit, obey, and support the Christ-appointed authority in the church. Yan yung dapat nating maintindihan. Kung ibinigay ng Panginoon sa mga apostol ang susi upang i-lead ang iglesia, and later on binigay sa mga elders at mga pastor hanggang sa ating kapanahunan sa muling pagbabalik ni Kristo, ano yung gusto ipakita rito? Now, our respect, our recognition, our submission, and our obey and support to Christ-appointed authority in the church ay hindi dahil kung sino siya, kundi dahil kung ano ang authority na binigay sa kanya ng Diyos, and that is authority is no other than the Word of God. Now, tingnan natin ang John chapter 10, verse 1 to 4. Because the workers and the pastor in the church are the shepherd of Christ's church. Ano yung dapat nating makita? So si Jesus Christ, sabi ho niya sa John chapter 10, ay ganito. Now listen in John chapter 10. Sa John chapter 10, verses 1 to 4, ang sabi ay ganito. Tandaan niyo ito. Ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umakyat sa di dapat pagdaanan, ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba. Bagkus pa nga'y patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Now, what is the character of the sheep as Jesus described in this passage? Ano yung character dapat ng sheep daw? Sabi ni Jesus Christ, yung sheep nakikinig. Pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. So ano yung tinig dito? This is the written word. This is about the word of God. So as long as your pastor teaching and sharing biblically coming from the word of God, meron ka responsibility to respect, recognize, submit, obey, and support your pastor.
As long as na ang tinuturo sa atin ay Word of God, at ang nagiging panuntunan natin is coming from the Word of God, you have no, wala kang karapatan na hindi sumunod dito because even Jesus Christ as a great shepherd, and 1 Peter chapter 5, nagbigay siya ng under shepherd. Yun yung mga minister, yung mga pastor, yung workers sa church. Ang sabi ron, dapat pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. At ano pa daw po, sa verse 4, sumusunod naman ang mga tupa. So hindi lang basta siya nakikinig ng salita ng Panginoong Diyos, kundi sinusunod nila yung salita ng Diyos. Kapag ang pastor ay nagtuturo at nangangaral ng salita ng Panginoon bilang susi sa ating iglesyang ito, dapat pinakikinggan natin. Dapat sinusunod natin. Hindi yung kinu-question natin. Di po ba? We don't have sa buhay natin to question the Word of God. Even myself, I don't question the Word of God. I always submit kapag mali ang ginawa ko under the Word of God. So sinasabi ni Peter, ni Jesus Christ, ito yung katangian ng totoong tupa. Pinakikinggan nila yung authority na binigay ng Lord sa church, na ang pinaka ginagamit niyang tools ay gospel Word of God, pinapakinggan yon. Natututo yung tupa doon, at yung tupa naman, sinusunod nila yon. Hindi sila sumusunod dahil kay pastor, kundi sinusunod nila yung tinuturo ng pastor o ng tagapagturo sa loob ng simbahan. So yun yung sinasabi. At meron pong sinabi rito, kilala nila kung sino yung pastor nila. Bakit po? Ang sabi ng verse 5, hindi sila sumusunod sa iba. Nakita niyo yung punto rito? Because in that time, there are hiring shepherd. Na kapag ka mayroon ng asong lobo, tinatakbuhan nila, hindi nila pagtatanggol ng yung kanilang mga tupa. Ang sinasabi ngayon dito, alam dapat ng tupa, alam dapat sa church kung sino ang binigyan ng authority or power ng ating Panginoong Jesucristo. At alam natin, this is the apostle, this is the disciple, and later on, this is the pastor, the teacher, and the evangelist, or the elders. Sinasabi ngayon dito, they recognize their shepherd. At hindi sila sumusunod sa iba. Kaya sabi nga rito, bagkus pa nga'y patakbong lumalayo sapagkat hindi na nakikilala ang tinig, ang kanyang tinig. Hindi nila sinusunod yon. Nire-recognize nila, sinasabit nila yung sarili nila sa church through the teaching. Hindi ho dahil sa pastor, kundi dahil sa aral na dala-dala ng pastor. Hebrew chapter 13, verse 7 to 17. Ano ang sabi ho dito? Not only Jesus Christ, kundi maging si Apostle Paul na sumulat ng Book of Hebrew. Hebrew chapter 13, verse 7. Ang sabi ng verse 7 ay ito, alalahanin ninyo ang mga nangangasiwa sa inyo na nagpapahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin nga ninyo kung paano sila namuhay at namatay at tularan ninyo ang kanilang pananalig sa Diyos. Verse 17, pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo. Sila ay may pananagutang magbantay sa inyo. What is the work of the shepherd? Ang sabi ron, to watch the sheep. Magbantay. May pananagutan silang magbantay sa inyo. At magbibigay sulit sila sa Diyos ukol dito. Pananagutan kayo ng shepherd ninyo sa Diyos. At ang sabi rito, kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, ano sabi po ron? Kung hindi, sila'y mahapis at hindi makabubuti sa inyo. So napakaliwanag na pinakikita rito, what is the relationship of the sheep and the shepherd? Now, the sheep should be abide na sumunod sa salita ng Diyos na tinuturo ng shepherd. At ang shepherd ay kailangan niyang panagutan ang mga sheep na pinagkatiwala sa kanya. At paano niya ito pananagutan? Sa Diyos. Kailangan niyang pakainin ito ng salita ng Diyos. Kailangan niya itong ilid sa tamang
Aral na salita ng Panginoong Diyos. Kapag ikaw ay shepherd, pananagutan mo ang tupang daladala mo. Literally. At saan mo sila dadalhin? Ang sabi ng Awit chapter 23, dinadala ko sila sa mainam na batisan at sa masaganang pastulan. Pag mayroong sakit, dinagamot, binubuhusan ng langis. So ito yung dapat nating maintindihan. Now, not only that, the church has responsibility not only to submit, obey, and respect the appointed authority in the church, but they need to support. Now, 1 Corinthians chapter 9, verse 3 to 14. Tingnan niyo po itong 1 Corinthians chapter 9, verse 3 to 14. So sabi po ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 9, verse 3 to 14. Ito ang sagot ko sa mga nagsisiyasat sa akin. Wala ba kaming karapatang tustusan ng iglesia sa aming mga pangangailangan? Wala ba kaming karapatang magsama ng asawang Kristiyano tulad ng ginawa ni Pedro, ng ibang apostol at ng mga kapatid sa Panginoon? Kami lamang ba ni Bernabe ang walang karapatang tumigil sa paghahanap buhay? Sinong kawal ang naglilingkod sa sariling gugol? Sinong tao ang nagtatanim ng ubas at di nakikinabang sa mga bunga nito? Sinong pastol ang nag-aalaga ng mga tupa at di nakikinabang sa mga gatas nito? Ang sinasabi ko ay hindi batay sa ginagawa lamang ng tao. Iyan din ang sinasabi ng kautusan. Nasasaad sa kasulatan ni Moises, huwag mong bubusalan ang baka habang ginagamit sa pag-iik. Talaga bang ang mga baka lamang ang inaalala ng Diyos? Hindi. Tayo ang tinutukoy niya. Dahil sa atin kaya ito nasulat sapagkat ang nag-aararo, ang gumigiik, at ay umaasang may kaparte siya sa aanihin. Naghasik kami sa inyo ng pagpapalang espiritual. Malaking bagay ba naman kung umani kami ng mga kapakinabangang material mula sa inyo? Kung ang iba'y may ganitong karapatan, di lalo na kami. Gayunmay, hindi namin ginamit ang karapatang ito. Tiniis namin ang lahat upang hindi kami maging hadlang sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Hindi ba ninyo alam na ang mga naglilingkod sa templo ay tumatanggap ng pagkain mula sa templo at ang mga naglilingkod sa dambana ay may bahagi sa mga handog na nasa dambana? Sa ganyan din paraan, ipinag-uutos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng mabuting balita ay dapat mabuhay sa pamamagitan ng mabuting balita. Mas kinlarify po ito sa 1 Timothy 3:17 ni Apostle Paul. 1 Timothy chapter 3, verse 17. Ano po ang sabi sa 1 Timothy chapter 3? Saan na yun? 1 Timothy 3:17, 18? Ano? Hindi lang po, kamali ng type. Okay? Okay, yung nakalagay po doon, double honor. Nakalagay po doon. Second, okay, basta po nakalagay po doon, later on po, yan ko na lang po. Basta nakalagay po doon, malinaw na sinabi doon ni Apostle Paul na pag-ibayuhin ninyo ang ibinibigay ninyo sa mga matatandang marunong mamahala, lalo na yung nagtuturo ng salita ng Diyos. Yung po ay galing sa salitang double honor. Ibig sabihin po ng double honor,
The church should be honor the servant. Una, sa kanyang dignidad. Pangalawa, sa pangangailangan nila. That is the word honor. Dito galing po ang salitang honorarium. Dito po galing ang salitang pagbibigay sa pangangailangan ng mga tagapaglingkod. So later on, na-miss po ako sa type, typological error. Okay? So ang gusto ko natin ipakita ngayon sa atin dito mga kapatid, malinaw na ang Panginoon ay nangangailangan na maunawaan natin yung tinatawag na kanyang disenyo sa kanyang church. This is my illustration. In the company, there are key leaders of every department, but all of them are accountable to the president. Amen po ba? Naintindihan niyo to? Lahat po ng kumpanya, meron po tinatawag na key leaders. Halimbawa, kaya nga nauso yung design na may Chief Executive Officer, Chief Executive Operation Officer, di ba? Tapos sa baba nila, meron sila. Lahat po ng ito ay binigyan po ng authority. Kanino nang galing authority? Nanggaling ang authority nito doon sa mismong may-ari, doon sa may-ari ng company. Na i-delegate ng may-ari ng company yung kanyang authority, saan? Sa mga mas nasa ibaba. Dahil hindi niya kayang mag-function sa kabuuan ng kanyang kumpanya. Kaya makikita natin sa tinatawag na organizational church ng mga secular, makikita natin na may presidente, may vice president. Nakita natin, this is the executive committee. Tapos naglalagay sila ng supervisor, di ba? Tapos meron silang ilalagay sa baba nila, tapos doon meron ulit sa baba. Ang ibig sabihin po dito, in the company there are key leaders of every department, but all of them are accountable to the president. So ibig sabihin, anong ibig sabihin natin dito? This is my pastoral application. Mga kapatid, ang gusto ipakita sa atin ngayon dito, ang Panginoong Jesucristo, wala po sa kanyang pagiging man ngayon dito sa church. Pero mabigat po ang pasaning ibinigay niya. Kanino? Sa pastor. Na pinapadaloy ng pastor o ng mga elders sa council natin. At itong mga council na ito, katuwang ito, saan? Sa lahat ng uri ng gawain. So ano yung gusto ngayon dito? Ang gusto ipakita ngayon sa atin dito, mahirap po ang katayuan ng tagapaglingkod ng ating Panginoong Diyos. Amen? Sa loob ng church. Kaya sinasabi ngayon dito, we should have proper na meron tayo dapat na pag-intindi sa mga inilagay ng Panginoong Diyos na authority sa loob ng simbahan. Hindi natin sila nire-respeto basta lamang na sinusunod, kundi there are bases because of the Word of God na dapat nating maintindihan. So dito ngayon, sa ating pag-aaral, malinaw na dapat nating maintindihan ang Panginoong Hesus sa panahon natin ngayon, as His church exists as a local church, ang binigyan niya ng authority, ibinigay niya yung susi. Wala pong iba kundi sa pastor, sa elder, sa leader ng church. Yun ang gusto ipakita ngayon dito. So ano yung dapat na maging tugon natin? So ang maging tugon natin, as long as yung tinuturo dito ay Word of God, ang ipinapangaral dito ay Word of God, ang gospel ng ating Panginoon, pinapangaral ng tama at maayos, ang gusto ipakita rito, kailangan natin suportahan, kailangan nating magpasakop, kailangan nating sundin, kailangan nating support ang gawain ng ating Panginoong Diyos. Sa pamamagitan ng pagsuporta natin ngayon, patuloy na nagagampanan ng mga tagapaglingkod ng ating Panginoong Diyos ang kanilang tungkulin. So ito yung gusto ipakita sa atin ngayon dito, na accountable po ang pastor, accountable po ang leader sa loob ng simbahan. Mabigat po ito. May pananagutan sila na magbantay sa inyo at magbibigay sulit sila sa Panginoong Diyos. Lord willing, we will study yung loosing and binding. Ano ba ang ibig sabihin ng kalagan at talian? Talian at kalagan? Ano ang ibig sabihin nito? Makikita natin dito na may dalawang gamit na binigay ang ating Panginoong Jesucristo.
Hindi ang authority ng pastor, ng elder, sa kanilang sariling karunungan, but the authority is the gospel, the authority is Christ Himself, and the authority is the Word of God. Amen. Let us pray. Lord, maraming salamat sa mga salita niyo po na aming narinig, na paliwanag, and I pray na nawa po na bigay ito ng panibagong understanding sa buhay ng bawat mananampalataya na narito ngayon. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. This is our prayer in Christ's name. Amen.